Hinahangaan nina Akira at Kencho ang mga mamahaling relo nang bumalik sila sa kanilang hideout. Sa kasamaang palad, sila ay sinalubong ng pagkawala ng kuryente at kakulangan ng tubig. Sa sandaling ito ng kawalan ng katiyakan, tinitigan ni Akira ang kalangitan sa gabi, inaalala ang kanyang bayan, si Gonma. Noon ay iminungkahi ni Kencho na bumisita sila upang makita kung nakaligtas ang mga magulang ni Akira. Sineseryoso ang ideyang ito, maingat na nag-impake sina Kencho at Akira para sa kanilang paglalakbay at umalis patungong Gonma. Sa pagmamaneho, ipinahayag ni Akira ang kanyang pagnanais na makakuha ng isang RV upang pasimplehin ang kanilang paglalakbay. Dumating sila sa isang palabas sa RV kung saan hindi inaasahang muli nilang nakatagpo si Shizuka. Ipinaabot ni Akira ang isang imbitasyon para sa kanya na sumali sa kanilang paglalakbay, ngunit siya ay tumanggi dahil sa kanyang kawalan ng lisensya sa pagmamaneho. Nang malaman ang isyu ng lisensya ni Shizuka, binigyang diin nina Akira at Kencho ang mga potensyal na panganib ng pagmamaneho niya ng isang RV nang walang karanasan na sinusubukang kumbinsihin siyang sumama. Habang pinag-iisipan nila ang malawak na seleksyon ng mga RV, naghanap si Shizuka ng isa na angkop sa kanilang mga pangangailangan. Sa kabila ng unang mungkahi nina Akira at Kencho ng isang marangyang RV, nakita ni Shizuka na hindi ito sapat. Gayunpaman, iminungkahi ni Kencho ang pagpili ng isang RV na naaayon sa kanilang mga kagustuhan. Sa gitna ng kanilang pagdedesisyon, hindi nila sinasadyang naakit ang atensyon ng maraming zombie. Upang maiwasan ang paparating na panganib, dali-dali silang lumukso sa isang random na RV at mabilis na umalis. Ipinahayag ni Shizuka ang kanyang paniniwala na isang virus ang naging sanhi ng pagsiklab ng zombie at ang pagbuo ng isang bakuna ay maaaring maging solusyon. Bigla silang nakatagpo ng isang spike strip obstacle na humantong sa pagkasugat ni Kencho dahil nakasakay siya sa isang motorsiklo. Sa kanilang pagtataka, nag-cruise ang landas nila sa isang karibal na paksyon na pinamumunuan ni Chief Kosugi, ang dating pinuno ng pangkat ni Akira mula sa kanyang pinagtatrabahuan. Nagulat si Kosugi na nakaligtas si Akira at inalok sila ng tirahan sa kanyang tindahan ng truck, kumpleto sa pagkain, ekstrang gulong, at iba pang pangangailangan. Habang nagpapasalamat si Akira sa alok, hindi niya maalis sa isip ang kakaibang nararamdaman sa kanyang dibdib matapos muling makasama ang taong nagpahirap sa kanyang buhay. Si Kosugi, gayunpaman, ay may lihim na motibo. Iginiit niya na magtrabaho sa kanya si Akira at ang kanyang mga kaibigan sa loob ng 2 araw at ginamit ang banta ng mga zombie para pilitin ang pagsunod. Si Kosugi ay nagbigay kay Akira ng isang rundown ng kanyang mga gawain habang si Shizuka ay nag-aalaga sa mga sugat ni Kencho. Nag-aalala siya na baka makahanap si Kosugi ng paraan para palawigin ang mga tungkulin ni Akira ng lampas sa napagkasunduang 2 araw. Nang sumunod na araw, masigasig na nag-asikaso si Akira sa kanyang trabaho na napansin ang pangkalahatang pakiramdam ng paghihirap sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa isang maliit na pagkilos ng kabaitan, siya ay lihim na nag-imbak ng ilang beer upang ibahagi sa kanila mamaya. Nang malaman ito ni Kosugi, una niyang kinwestiyon ang maksayang paggamit ng kuryente. Gayunpaman, nagbago ang kanyang paninindigan nang magpasya ang kanyang mga kasamahan na magsagawa ng welcoming party para kay Akira at sa kanyang mga kaibigan. Umalis sila at napagmasdan ni Akira kung paano ginagamit ni Kosugi ang mga zombie na parang mga kasangkapan lamang. Sa isa pang eksena, pinag-usapan pa nina Kencho at Shizuka ang sitwasyon ni Akira na pinag-iisipan kung bakit niya tiniis ang paghihirap ni Kosugi. Isang maikling flashback ang nagbigay liwanag sa sariling nakaraan ni Shizuka na nagpapaliwanag kung gaano kalalim ang pagkakapilat ni Akira sa mga aksyon ni Kosugi. Nagtapos ang episode na nagtatrabaho si Akira sa tabi ng mga zombie.